Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay ang drama movie na The Unforgivable na ipinalabas noong 2021. Siya si Ruth Slater, isang bilanggong nakatakdang palayain sa araw na iyon. 20 taon nakakulong ang babae dahil sa pagpatay nito sa isang pulis. Noong nag-iimpake siya, naalala niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Katie. Habang nakakulong si Ruth, palagi niyang pinapadalhan ng sulat ang kapatid, ngunit sa maraming taon na namalagi siya sa kulungan, wala siyang naisang tugon na natanggap galing dito. At bago pa siya lalaya, nagpadala ulit siya ng sulat sa bunsong kapatid para ipaalam na makakalabas na rin siya sa bilangguan. Ang hindi alam ni Ruth, overprotective ang mag-asawang umampon kay Katie. Dahil sa mga trauma ng dalaga noong kabataan nito kaya lumaki itong paranoid at palaging malalim ang iniisip. Nang araw ding iyon, habang nagmamaneho si Katie, hindi nito namalayan na malalim na naman ang iniisip kaya naaksidente siya sa isang crossing. Bago tuluyang nakalabas si Ruth, nakilala muna niya ang kanyang parole officer na si Vincent. Sinabihan siya nito kung ano ang mga dapat at hindi dapat gawin habang nasa parole. Isa na dito ang wag umano niyang ulitin ang dahilan bakit siya nakulong. At kailangan niya umanong makakita ng trabaho kaya binigyan siya nito ng isang calling card ng kilalang fish processing company. Sa kabilang banda, nang malaman ni Keith, ang panganay na anak ng pulis na napatay ni Ruth na lalaya na ang babae, nag-abang ito sa labas ng kulungan at sinundan ang kotseng naghatid nito sa bagong tirahan. Pinaalalahanan nito ang babae na kailangan nilang magkita tuwing Martes para makagawa ito ng report tungkol sa pamumuhay niya na bagong laya. Pagpasok niya sa apartment, sinalubong siya ng kanyang landlady. Pinaliwanag sa kanya ang house rules at dinala siya nito sa isang kwarto kung saan may 3 siyang roommate. At pakiramdam ni Ruth, hindi niya makakasundo ang mga ito. Nang sumunod na araw, pinuntahan ni Keith sa trabaho nito ang bunsong kapatid na si Steve. Sinabihan niya dito na nakalabas na umano ang babaeng pumatay sa kanilang ama. Sinusundan umano niya ito kaya alam niya kung saan ito nagtatrabaho at nakatira. Pero napangiti lang si Steve nang malaman niya ang plano ng kanyang kuya. Bakit hindi na lang daw nila pabayaan ang babae? Hindi na siya interesadong maghihiganti dahil sapat na umanong nagsilbi ng 20 taon si Ruth sa kulungan. Dagdag pa ni Steve na may pamilya na siya, ayaw niya ng gulo na maaring ikapahamak ng anak. Kaya dismayado si Keith nang marinig ang sinabi ng kapatid. Balik kay Katie, nagising ang dalaga sa hospital na nasa tabi ang adopted parents na si Michael at Rachel. Nasa tabi din niya ang stepsister na si Emily. Maya-maya ay kinausap ng lalaki ang asawang si Rachel na baka posibleng may kinalaman ang paglaya ni Ruth sa nangyari kay Katie. Na baka may natira pang alaala ang dalaga sa atin ito. Alam kasi ng mag-asawa na totoong magkapatid ang 2 babae pero mas pinili ng mga ito na itago ang katotohanan para umano sa kapakanan ng kanilang anak. Nang gabing iyon, nakatanggap ng tawag si Ruth sa hindi kilalang lalaki at sinabihan siyang mamamatay tao. Hindi niya ito sinagot at ibinaba ang telepono. Pagbalik niya sa kwarto, nakita niyang pinakialaman ng roommate ang kanyang mga gamit. Kaya sinugod niya ito at pinalabas ng kwarto. At sa kanya nakita ang isang lumang picture ni Katie. Isang umaga, habang nasa higaan pa ang babae, biglang nagbalik ang alaala niya sa araw kung kailan nagsimula ang kanyang kalbaryo. Nasa bakuran na niya ang empleyado ng bangko para bawiin ang kanilang bahay. Pero nakahanda siyang makipagpatayan para sa tirahan nila. Hanggang sa dumating ang isang pulis. Ngunit sa kasawiang palad, hindi inaasahang masasawi pala ito ng araw na iyon. Paglipas ng mga araw, nagsimula na ding magtrabaho ni Ruth sa fish processing company. Minsan, pagkatapos ng kanyang duty, nagpunta siya ng library para maghanap ng impormasyon tungkol sa kapatid niya. Hanggang sa makita niya na nabenta na pala ang bahay nila. Mabigat ang loob ni Ruth dahil nasa bahay na iyon ang lahat ng alaala niya sa bunsong kapatid. Kaya nagdesisyon siyang bisitahin ang dating tirahan. At habang nasa bus, walang ibang pumasok sa isip niya kundi ang mga alaala nilang dalawa ni Katie. Nang makita niya ang dati nilang bahay, malinaw na bumalik ang nakaraang araw kung saan inalok pa siya ng pulis na pansamantala umano silang magkapatid na manirahan sa bahay nito. Ngunit mariin itong tinanggihan ni Ruth dahil alam niya, kukunin sa kanya si Katie. Sa pagkakataong ito, fully renovated na ang bahay. Pag-aari na ito ng mag-asawang John at Liz kasama ang 2 anak na lalaki.
Hindi na lumapit si Ruth, tiningnan lang niya sa malayo ang bahay. Pero ang hindi alam ng babae, nakita pala siya ni Liz kaya sinabihan nito ang asawa na lapitan siya. Nang makalapit si John kay Ruth, nagtanong ito kung kapitbahay ba sila. Nagsinungaling ang babae, sabi lang nitong nagtrabaho siya dati sa bahay. Dahil dito inimbita siya ng lalaki para makita raw umano niya kung ano-ano ang mga nagbago sa loob nito. At ipinakilala na rin siya sa pamilya ni John. Habang nasa loob, mas lalong lumino ang mga flashback ng nakaraan niya sa bahay. Nang bigla niyang naalala na kailangan niyang sumakay ng bus pabalik kaya nagmamadali na siyang umalis. Hinabol siya ng lalaki at nag-alok na ihahatid siya sa bus station. Dito sila nagkakwentuhan ni John tungkol sa buhay ng isa't isa. Nalaman ni Ruth na isa palang abogado ang lalaki at nagbibigay din ito ng pro bono sa mga kliyente. Dahil dito, nagsabi na rin siya ng totoo sa lalaki na siya ang dating may-ari ng bahay nito ngayon at humingi ito ng tawad sa pagsisinungaling. Dagdag ng babae na hinahanap nito ngayon ang bunsong kapatid na matagal nang noalay sa kanya. Naramdaman ni John ang sakit at hirap na pinagdaanan ni Ruth kaya hindi ito nag-atubiling ibigay ang calling card sa babae. Na kung halimbawa kailangan nito ng tulong balang araw, tawagan niya umano ang abogado. Paglipas ng ilang araw, nakauwi na rin sa bahay nila si Katie. Sinabi niya kay Emily na simula nang tigilan na niya ang pag-inom sa kanyang mga gamot, palagi na umano siyang nagkakaroon ng flashback kung saan may nakikita siyang isang babae sa mga nakaraan niya. Sagot ni Emily na bakit hindi nila hanapin ang babaeng ito para malaman niya kung ano ang kaugnayan nito sa kanya. Ngunit hindi na interesado si Katie. Masaya na umano ito ngayon na kasama silang mag-anak. Samantala, nagkaroon ng pangalawang trabaho si Ruth. Nakapasok siya bilang carpentero sa araw at sa fish processing naman sa gabi. Isang araw, ilang beses na sinubukang tawagan ng babae si John pero hindi ito sumasagot. Dahil sa pagkakataong iyon, nalaman na pala ng lalaki ang totoong pagkatao ni Ruth at sa kapatid nitong si Katie. Pero desperado talaga siyang malaman ang kalagayan ng bunsong kapatid. Nag-iwan ito ng voicemail kay John, na ang gusto lang naman niya ay makausap ang nag-adopt kay Katie at malaman kung okay lang ang kapatid. Sa kabilang banda, nalaman na rin ni Liz galing sa contractor ng bahay kung sino si Ruth at ang buong storya ng buhay nito. Na isa itong convicted dahil sa pagpatay sa isang pulis. Kaya kinagabihan, galit na sinalubong ni Liz ang asawa. Bakit hindi nito sinabi ang totoo tungkol sa babae na pinapasok pa umano nila sa bahay? Ngunit sagot ni John na gusto lang nito ng tulong para mahanap ang matagal nang noalay na bunsong kapatid. Pero binalaan ni Liz ang asawa na wag na itong makipag-ugnayan sa babaeng kriminal. Nang magkaroon ng party sa police station, dito nalaman ni Steve ang usapan ng isang pulis at ni Keith. Kaya kinumpronta niya ang kapatid bakit hindi pa rin nito tantanan ang babae. Sagot lang nito na sinira umano ni Ruth ang buhay nila. Naging alcoholic daw ang ina nila at nabenta ang kanilang tirahan. Hindi raw nito hahayaan na malaya lang ang babae na parang walang nangyari. Gaya umano niya na parang wala lang ang pagkamatay ng kanilang ama. Dito na tinamaan si Steve. Kaya kinabukasan, binisita ng lalaki ang nanay nila. Habang tinitigan niya ang ina na naka-oxygen sa higaan, unti-unti na niyang naramdaman ang galit na naramdaman ni Keith kay Ruth. Kasunod nito ay pinuntahan din ni Steve ang pinapasukan ng babae. Nagkunwari siyang delivery para makapasok sa loob. Nakausap niya sandali si Ruth tungkol sa trabaho nito. Pinuri niya ang babae at sabing proud umano ang mga magulang nito. Pero nalaman niyang matagal nang wala ang parents nito kaya tuloy umano ang buhay. Dahil sa narinig, lalong lumaki ang naramdamang galit ni Steve. Kaya nang makaalis ang babae sa trabaho nito, lumabas ang lalaki sa pinagtataguan at hinalungkat ang mga gamit ni Ruth. Nakita niya ang lumang picture ni Katie at nagsimula ng magplano kung paano sila makakaganti sa babae. Nang araw ding iyon, kinausap ni Steve si Keith at nagkasundo ang dalawa na sa bunsong kapatid sila maghihiganti. Sa kabilang banda, pinagalitan ni Vincent ang babae nang malaman nitong may kinausap siyang abogado sa paghahanap kay Katie. Nawala na raw ang kustodiya niya sa kapatid simula nang makulong siya kaya itigil na raw ang planong ito dahil panibagong problema lang umano ang kakaharapin niya. Ilang araw ang lumipas, nanaig din ang kabutihang loob ni John. Kaya nagpadala na ito ng sulat sa mag-asawang Michael at Rachel para kausapin tungkol kay Katie.
Pumapayag na ang babae sa request ni Ruth pero hindi ang asawa nito. Maayos at tahimik na daw ang buhay ng dalaga kaya hindi na nito kailangan ang nakakatandang kapatid. Pero sagot ni Rachel na matured na umano si Katie, may karapatan na itong malaman ang nakaraan nito. Ngunit ang hindi alam ng mag-asawa ay nakikinig pala si Emily sa kanilang pag-uusap. Nang sumunod na araw, pagkatapos ng duty niya, nagkita na naman sila ni Vincent. Dito na siya sinabihan ng pulis na pumayag na umano ang adopted parents ni Katie na makipagkita sa kanya. Kaya nagkaroon ng pag-asa si Ruth na makausap din niya ang kapatid. Nang magkita na sila sa opisina ni John, dito na nalaman ng babae na sadya palang hindi pinaalam ng mag-asawa sa bata ang tungkol sa atin nito. Na hindi pala nakaabot sa kapatid ang mga sulat niya. Na mas nakakabuti umanong hindi na siya matandaan ng bata dahil sa masamang alaala na dala niya. Dahil sa narinig, galit na galit si Ruth sa ginawa ng dalawa. May karapatan daw umanong malaman ng bata kung sino siya sa buhay nito. Pero mas nagalit ang mag-asawa kay Ruth. Kung ipagpilitan daw nitong lumapit kay Katie, ipapakulong daw siya ulit ng mga ito. Dito na siya pinigilan ni John dahil ang mag-asawa umano ang may buong karapatan sa kapakanan ni Katie. Ngunit bago umalis ang mag-asawa, sinabihan siya ni Rachel na hindi nito sinira ang mga sulat niya at nakatago umano ang mga ito. Dahil sa narinig ni Emily sa mga magulang, mas lalo itong naging interesado na malaman ang buhay ng kanyang kapatid. Isang umaga, hindi ito pumasok sa eskwela. Hinalungkat ng dalaga ang mga drawers ng magulang para hanapin ang itinagong mga sulat ni Ruth. Napaluha si Emily nang mabasa niya ang mga ito. Kasunod nito ay tinawagan ng dalaga si Ruth para makipagkita dito. Nabasa umano nito ang mga sulat kaya kinatuwa ng babae ang narinig. Nang araw na nagkita ang dalawang babae sa isang park, nakasunod na pala si Steve kay Ruth. Pagkatapos marinig ang mga kwento ni Emily patungkol sa bunsong kapatid, sinabihan siya ng dalaga na may rehearsal umano si Katie kinahapunan sa isang auditorium. Tinawagan agad ni Ruth si John para ipaalam sa plano niyang pakipagkita sa kapatid. Pero hindi sumasagot ang abogado kaya pinuntahan niya ito sa opisina. Dito nanlumo ang babae nang malamang naka-out of town pala ang lalaki. Habang pauwi na si Emily, sinusundan siya ni Steve dahil akala nito siya ang bunsong kapatid ni Ruth. Pagkatapos ay umuwi muna ito sa kanyang bahay. Pero laking gulat ng lalaki nang malamang may relasyon pala si Keith at asawa niya. Binugbog niya ang kapatid at galit na umalis. Dahil sa nangyari, mas lalong tumindi ang kagustuhang maghiganti ni Steve. Pumunta siya sa bahay ng mga magulang at kinuha ang nakatagong baril ng ama. Paglipas ng ilang oras, nakarating si Ruth sa dati niyang bahay. Desperada siyang makausap si John ngunit pinagtabuyan siya ni Liz. Dahil dito walang nagawa ang babae kundi sabihin sa kaharap ang totoong nangyari noong araw na namatay ang pulis. Na si Katie pala ang nakabaril dito at anako niya ang kasalanan ng bata. Hindi nakapagsalita si Liz sa narinig. Naawa ito kay Ruth at nag-alok na ihatid siya sa rehearsal ni Katie. Ngunit pagdating nila sa labas ng auditorium, nakatanggap siya ng tawag galing kay Steve na hawak nito ang kapatid at papatayin ito kung hindi siya pupunta sa kinaroroonan ng mga ito. Nagsinungaling si Ruth kay Liz na nasa ibang location si Katie kaya hinatid na naman siya nito. Pero nang magtaka si Liz sa lugar na pinuntahan nila dito na niya sinabi sa babae ang sitwasyon. Kaya habang papasok siya sa loob ng construction site, tumawag na din ng mga pulis si Liz. Pagdating sa loob, sinabihan siya ni Steve na papatayin nito ang kapatid niya. Pero nang tingnan ni Ruth ang nakagapos sa sahig, si Emily pala ito. Taos-puso siyang humingi ng tawad sa lalaki. Na mabait umano ang ama nito dahil handa nitong ibigay ang kwarto nila sa bahay para may matirhan umano silang dalawa ni Katie. Maya-maya ay napagtanto ni Steve na hindi rin niya kayang gumawa ng kasamaan. Naisip nito ang sinabi ni Ruth na may iwan niya lahat ng mahal sa buhay kung gagawin niya ang binabalak. Na magiging masaya ba siya kung makapaghiganti sa babae. Habang magulo ang isip ni Steve, lumapit si Ruth kay Emily at tinanggal nito ang tali ng dalaga. Hanggang sa pinalabas niya ito. Tinitigan lang siya ng lalaki at hinayaang makalabas ng building. Sa pagkakataong iyon, nakaantabay na rin sa labas ang mga pulis. Hinuli agad nila si Ruth at kasunod ay si Steve. Nang mga sandali ding iyon, nalaman na ng mag-asawa na nakidnap si Emily. Ilang saglit ang lumipas, dumating si Vincent at kinausap ang mga pulis para pakawalan si Ruth.
Habang naglalakad ang dalawa patungo sa sasakyan, napatingin ang babae sa ambulance kung saan tinitingnan ng paramedic si Emily. Nang pasakay na sila sa kotse, tinitigan siya ni Vincent na may ibig sabihin. Kaya napalingon si Ruth sa kinaroroonan ng mag-anak. Dito sila nagkatitigan ng bunsong kapatid. At sa hindi mapaliwanag na dahilan, biglang lumapit si Katie kay Ruth. Mangiyak-ngiyak ang babae habang napangiti naman ang dalaga. Hanggang sa yakapin siya ng bunsong kapatid. Sa wakas ay naramdaman na rin nito ang malaking puwang sa kanyang buhay. Habang masaya na ring nakatingin ang mag-asawa sa di kalayuan. Sana nagustuhan nyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.